Kumpirmado po. Ayan. Kumpirmado na itong si Torre, wala na. Hindi na napigilan yung paglubo ng bayag nito. Palakpakan. Diyan. Kaya nga, hindi na nakakapunta dyan sa QOGC, at nakita nyo naman po na nakasakay na lang po sa helicopter kasi nga po hindi na niya kayang bitbitin yung bayag nito. Palakpakan! Meron siya sa'yo. Shout out nga po pala dito sa mga sa mga kawatang mga politikong ito. Shout out sa inyo. Sana magkamatay na lang kayong mga lahat ng mga piste kayo dito sa lipunan, mga hayop kayo. Kitang-kita na yung seryosong kalagayan nitong mga membro ng QOGC. Ang inaatupag pa ninyo, yan, pogo, na samantalang pare-pareho naman kayo dyan na nakinabang sa pugo ng mga animal, kayong mga kawatan kayo, nagmamalinis pa kayo. Lahat kayo dyan nakinabang, tapos ngayon ang gusto nyong palabasin ngayon ay si Duterte ang may kasalanan. Palakpakan ng mga putang na nyo. Bullshit kayo. Kung inyo po napanood yung interview ni Noli Di Castro dito kay Atty. Torion, na abogado ng QOGC, akala mo napakatalino nito. Para po sa kaalaman ninyo, ito pong si Noli Di Castro na ito ay kababayan ko po ito. Nagpapanggap po ito na taga rito yan sa Mindoro. Pero ang totoo po niyan ay, sa totoo lang po wala po kayong makikita rito sa amin sa Mindoro na kasing pangit nitong si Noli Di Castro nito. Bukbukin pa ang mukha. Palakpakan! Ayan. Dito po sa amin, kapag ka nakakita kayo ng ganyang pagmumukha ni Noli Di Castro, at ganyan kabukbok yung mukha niyan, ay sigurado po ako, kung nandito man po yan sa Mindoro, ay hindi po talaga tubong Mindoro yan. Sigurado po ako na dayo lang yan dito. Kasi wala pong pangit na kasing pangit ni Noli Di Castro na taga rito sa amin sa Mindoro. Palakpakan! Yan po. Kagaya lang po yan ni Mike Abby. Yan po si Mike Abby, sa totoo lang ang gaganda, ang gugwapo ng mga taga Batangas. Pero kiniklim niyang taga Batangas siya. Pero ang totoo po niyan, wala pong ganyang ilong kalaki ang mga taga Batangas. So, ibig sabihin, kung walang ganyang kalaki sa ilong ni Mike Abby na taga Batangas, yan po ay dayo lang din dyan sa Batangas. Nagkakalat lang ng kanyang ilong. Kagaya rin po nitong si Noli Di Castro, dito po yan sa amin magkakalat ng virus, ng kabubok ang mukha nito. Nagkakalat dito ng kabubuhan. O palakpakan. Itong Noli Di Castro na ito, nagpapanggap na matalino ko, no? Pero sa totoo lang, para lang po malaman ninyo. Noon po nakaraang eleksyon, nung ayan po ay kumandidato yan ng Vice President, kung saan ay nanalo naman po talaga. At nanalo po yan sa pagiging sikat niya ng makabayan dati. Diyan sa Manila. Pero sa totoo lang, wala pong bumuto na taga Mindoro. Na itong Noli Di Castro, nuknukan at nuknukan ng kabubuhan. Palakpakan! Yan. Alam nyo na. Ganyan po kabubuyan. Wala pong gustong kanyan bumoto sa kanya dito. Wala po. Dito naman tayo sa Kongreso, sa halip ng kamanyakan ninyo
ang inyong pinapairal dyan sa investigasyon, kitang-kita ninyo na yung pangangailangan ng urgency ang mga taga-QOJC, pero hindi yan ang binibigyan nyo ng pansin or hindi nyo binibigyan ng priority yung seryosong usapin, yung seryosong nangyayari dyan sa compound ng QOJC na kung saan ay minamanyak na rin ng mga kapulisan yung mga kababaihang membro ng QOJC. Tangina nyo. Ang pinagtutuunan ninyo dyan, yung kwadkum na mga litsi na yan, si Cassandra Ong, na kung saan kitang-kita nyo na minamanyak din ito ni Congressman, ano yan, yung parang kala mo King Koy, na Congressman ng Laguna na yan. Di ba minamanyak niya? Makita nyo naman sa hearing. Wala na talagang matino sa mga hayop na ito, wala na. Ngayon, nagpahayag na. Pero bago yung pahayag na yan ni Bato de la Rosa, may nauna na lumabas na balita na siya ay nagbigay na ng 10 milyon dito kay Torres. Ngayon, ibinulgar na ni Bato de la Rosa na siya ang utak ng mga investigasyon para ibigay si President Duterte at Panginoon. Palakpakan! Ganun ito, pangad na ito, hindi na sila kaya nga, ngayon ay ginagawa nila ng paraan para balik ang judicial para sa tanong. Kung halimbawa mag-resign si pangad na ito, kasi magre-resign na po siya, talagang hindi na niya kaya. Mas gugustuhin na lang niya suminghot, humigop ng humigop, kisa magpresidente. Pero, hindi pa niya magagawa yan dahil bugbog sarado yan sa kanyang asawang butod na ito pagka ginawa niya mag-resign. Kaya nga sinisigurado na muna nila na mawala na muna sa landas nilang ito si BP Sara dahil yan ang talagang siya ang papalit kay Bangag. So dahil ayaw nga nila, ang gusto nilang ipalit Bangag siya kung sakali ay ito malaking payag din ito sa kasirengan. Naiyapan yan. Ang bagal ng paglaki din ng payag dito. Ewan ko kung anong ginawa nitong technician ko, kung bakit ang bagal lumubo ang bayag niyan. Bakit dito kay Turi, ang bilis lang. Siguro may pangontra din ito, hayop na ito. Palakpakan! Ayan. Ganyan kasama ito. Pero ito lamang po mga kababayan ang masasabi ko sa inyo. Maghanda-handa na po kayo. Kung mayroon kayong sapat na barya, bumili na po kayo ng tirador. Bumili na po kayo. Dahil kahit papaano ay kahit na papaano ay makatirador man lang kayo dito sa mga hayop. Kaya yung mga kababayan natin na mayroon namang konting sobra na pambili ng tirador, paglapan na po kayo, mag-ready na po kayo. Dahil dito po, pagka nangyari po yun, ay sigurado na yung makakagit po rito ay siguradong bubuwal ito. Kaya dyan po sa mga lugar ninyo, kung sakasakali, kung mayroon pa po akong pagkakataon na makapunta dyan sa lahat ng mga kaguluhan na yan, pupunta po rin po ako. Pero uunahin ko na po dito munang tudasin ito, mga kailangan tudasin dito, saka ako pupunta. Habang wala pa po ako,
ay mag-ready kayo ng tirador at tiradorin nyo na po isa-isa yan, mga yan. Civil war na po ito, maniwala kayo sa akin. Wala na pong mayroon na pong nagpo-form ng mangunguna sa kaguluhan. Yan po ay aabangan natin. Dahil kaya nga po pinapag-ready ko kayo. Yung helicopter na po istilahan ng POD na kung saan po ay mayroon po kasi certain nasukat kung gaano lang ang taas ka sa yung taas ng likod.
sige nga, tanggapin nyo nga itong hamon ko para makita na lang po natin. Wala na kayo sa katinuan. Unang-una, kitang-kita nyo na po yung mga nangyayari dyan sa KOGC na yan. Pero ano, yung pinag-aaksayahan nyo ng panahon, yung pagtulungan ninyo si BP Sara dyan sa Kongreso? Baka pag nabigwasan ka ni BP Sara, baka mamatay ka na lang na, baka bumiyahe ka sa sementeryo. Tanginang mga ito. Pare-pareho. Imaginin mo yan yung convicted na ito si Sator Ocampo na NPA rin yan, na terorista rin yan, di pa nakukulong. Nandyan pa namamayagpag itong mga animal ito dyan sa Kongreso. Saan ka nakakita ng terorista na nandyan sa Kongreso? Kaya itong si Romualdez na ito, ito ang dapat pinipit-pit ang bayag nito. Kaya pag enjoy lang kayo. At pag na-chimpuhan ko kayo, alin sa inyo, pag hindi ko minartilyo yung mga bayag ninyo, mga hayop kayo. Pag hindi ko binasag yan ng maso, hayop kayo. Bullshit na mga ito. Yan ang uunahin kong basagin yung mga bayag ninyo. Bago yung mga nguso ninyo. Perwisyo kayo sa bayan ng mga hayop kayo. Na nadaig pa ninyo yung virus na COVID. Mas masahol pa kayo sa COVID. Mas masahol pa ang tinataglay niyong virus kisa dito sa COVID. Tang-ina nyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Di ko na magawang pumalakpak dahil talagang kumukulo ang dugo ko sa mga hayop nito. Kaya yung sinasabi ko, subukan nyo mangampanya dito sa amin. Subukan nyo lang. Pag hindi umuwi kayo dyan sa Manila na nakaataol na, maniwala kayo sa akin. Tandaan nyo itong pagmumukhang ito, makikilala ninyo ako pag pupunta kayo rito na magyayabang lang kayo, na maghahasik lang kayo rito ng mga kasinungalingan at mga kabubuhan ninyo. Huwag na kayong pumunta rito dahil titiyakin ko sa inyo. Pati kaluluwa ninyo, susunugin ko. Itong si Noli de Castro na ito na noknokan ng katangahan, noknokan ng kabubuhan, aywan ko ba kung bakit buhay pa ito. Dapat itong mga ganitong mga bobo na tao, dapat ito namamatay na para sa ganon, hindi na magkaroon ng lahi. Dapat din sa kay Mike Abby na yan, namamatay na rin kasi nga, para hindi na rin makapaghasik ng lahi na kasing laki ng troso ang ilong. Puta, ganon din itong si Gadon na ito. Itong si Gadon na ito, nagpapanggap din ng taga Mindoro yan. Taga Mindoro po yan. Taga rito po yan sa amin. Nagpapanggap din dito ng taga Mindoro. Pero sinabi ko na po yan sa inyo, na wala rin pong taga Mindoro na kasing ilong, kasing laki ng ilong ni Gadon.
Kung yan man ay yan man ay taga rito sa Mindoro, yan ay nagpapanggap lang at sigurado ako dayo lang po dito sa amin dahil yung mga ganyang itsura ni Gadon at saka yung Noli de Castro ito, wala po yan dito sa amin. Ibig sabihin, either galing yan sa Africa or kung saan man galing na alapaap yan, at baka alien yan mga yan kasi nga wala sa hugis ng tao, sa mukha ng tao yung mga pagmumukha nila. So maaaring itong dalawang ito ay alien. Palakpakan. Ito sabi ko kung lumaban na nasuntukan sa akin itong dalawang ito, buburahin ko ang dibdib dito, sinasabi ko. Kahit magsama pa silang dalawa. Ha? Nakakahiya kayo na magpapanggap kayo or magkiklaim kayo na taga rito kayo sa Mindoro na mga bobo naman kayo. Nakakahiya kayo. Ikinakahiya ko kayo. Kung sa bagay, hindi nga pala taga rito yan. Dayo nga lang pala. Kasi yung bukbukin ang mukha na si Noli de Castro na yan, yan lang po ang makikita nyo rito. Naiiba po yan sa itsura ng mga ibang mga tao rito. Kaya kwento, baka tama lang siguro na baka sa ibang planeta galing yan. At yan ay mga alien na lumapag dito sa amin sa Mindoro. Kaya kilinim na nilang taga Mindoro. Ay makikita naman yung mga original na taga Mindoro na walang ganyan kasama ng mukha. Dahil ang pagkakaalam ko, magaganda. Mga gwapo. Yung wala. Parang yung pata ng baboy. Ang problema, yung naibigay daw yata kay Mike Abe, parang kalahati na lang. Doon siya nagalit. Kaya hinagis na niya yung mikropono. Sabi niya, siya. Bakit mas malaki yung mga pata na binigay sa inyo samantalang pare-pareho lang man tayong taga-Istinay? Okay, tingnan mo yan. Pata lang. Palibasa mukhang aso. Kaya pata lang na yun, nagwala na. Palakpakan. Kaya wala dyan si Torre. Torre dyan.
balikan sila. Parang sila, balikan sila. Yung naging comment ko. Nung nag-comment ko sa ito sa laro. Ang sinasabi, siya nakapagod. Isang ko lang ang sinasabi. Piliin ko yung daw yung subscriber. Yan, yung porsinata ko. Tingnan mo ito mga kababayan. Tingnan mo kung gaano makasarili itong tao ng ganun. Yung kung sino lang daw yung napupusaan ko yung bigyan ko. Dahil lang siguro ang ibig niya sabihin dito ay magkasing ugali kami nitong hayop na ito. Una, wala po akong subscriber na hindi ko mahal. Ibig pong sabihin yan, pagka-subscriber kita, pare-pareho ang tingin ko sa inyong lahat. Pare-pareho ang trato ko sa inyong lahat. Ngayon, bakit ka magsasuggest ng ganun? Di, isa kang tanga. Isa kang gunggong. Isa kang makasarili. Kaya nga po tinanggal natin lahat yung mga tinigil lahat yung mga games na naisip ko at ginawa natin ng trial dahil ang dami yung reklamo. Isa pa, yung mga nagreklamo talaga, valid yung mga reklamo nila. Kagaya po ng reklamo ng mga OFW natin. Siyempre ang sinasabi niya, Sir, gusto, kahit na nandito kami yung OFW, ay gusto rin po namin mabago yung buhay namin. Kung sakasakalit manalo. Pero papaano naman po kung ay upload po ninyo dyan, tapos magkaiba naman po yung oras namin dito sa abroad, adi hindi rin po kayo makakasali. Tama. Mayroon pong rason, valid reason po yun. Kaya yun po ay tinanggap ko. Tinanggap ko po yung comment na yun. At anong ginawa ko? Pinalitan ko. Di po ba? Pinalitan ko noong mga pangalan noong ano na ba yun? Na nandun nakarolyo tapos nilagay natin doon at binunot-bunot ko. Pero pinagdudahan pa rin. Di ba? Maliban doon sa pinagdudahan kasi nga daw ngiting asong araw yung assistant ko. Kaya pinagdudahan na hindi totoo. Samantalang kitang-kita nyo naman. Tinanggal ko rin po yun para wala kayong masabi. Ngayon dito, sa sinabi ko nga, ang bantayan lang ninyo, hindi, yung palangkon pala, yung live pa pala, yung live. Hindi po ba't yung live, ang sinasabi nyo, mahina ang internet. Okay, valid reason pa rin po. Talagang yun ay sinasang-ayunan ko po yun dahil talaga naman po nangyayari yan na mahina po talaga ang internet. So, ibig sabihin, hindi po talaga sila makasabay. So, tinanggap ko po yun dahil valido po or valid reason po yung binigay nila sa akin. Ngayon, at sinabi ko, bantayan nyo itong mga video ko at meron akong isisingit dyan na labas sa usapan o wala sa topic, yun po ang isasagot ninyo. Anong sabi nyo? Huwag na lang daw at nawawala daw yung mga comment. So, anong ibig sabihin kaya? At yung nanalo na si Juanito Domingo at saka si Wisida na yun, yung si Brad Windica na yun, sila kaya nagbura? I don't think so na mabubura nila kasi sila nga ang unang sumagot. Diba? Sila ang unang sumagot eh. Kaya nga, nung bin-upload ko yun, antimano, kwan lang, siguro mga 3 minutes lang, yun ang unang sumagot. In-screenshot ko agad para sa ganun ay sigurado na yun talaga yung unang sumagot. At binantayan ko pa rin po, ang tagal bago na sundan yun. So, ibig sabihin siya nanalo.
Ganon din si Juanito Domingo na ito, yung huling nanalo. Di po ba? Ganon din po, in-screenshot ko po agad. Pero yung sabi, nawawala daw, sila daw ang unang nakasagot. Well, anyway, imposibleng sila ang unang sumagot kasi nga unang-una yung video napakahaba. Yung sasagutan ay nandoon sa dulo. O, di ba? Papaanong sasabihin na sila ang una-una? Ay samantalang yung kay Wendika, 3 minutes yung binantayan ko, saka nagkaroon ng So, ibig sabihin, pinanood niya muna. Anyway, tapos na yun. Tapos ngayon, magsasuggest itong gunggong na ito na ang pipiliin ko na lang daw ay yung kursunada ko or napupusuan ko. Ang puso ko po ay sa inyong lahat na mga subscriber ko at wala po akong gagawing favoritism dito. Wala pong favoritism dito. Dahil pare-pareho lang po ang trato ko sa inyo. Kaya nga po ito ay naglagay tayo ng programa na yan kasi nga para lang po masanay sana kayo doon lang sa 100 lang na load na yun. Dahil yun po yung sinasabi ko, later on ay irarapol na po natin yung mga amount na binanggit ko. 500, 1 million, 1.5, 2 million, at saka yung 3.6 million. Pero ang dami pa rin reklamo. Sa halagang 100 lang, hindi ba't dapat matuwa kayo doon sa mga nanalo ng mga load? Kasi ang gusto nga nila, manalo kayong lahat sabay-sabay. Itong mga itong mga gurami po ang tawag ko dito sa mga ito eh. Yung gusto sila agad ang mauna. Nabubo naman, hindi naman sila nakasagot. Pero sila ang may gustong mauna. Tuturuan pa ako na ang bibigyan ko na lang daw ay yung kursunada ko. Hindi po doon, talaga po namimigay na ako. Actual, hindi po dito sa programa na ito. Actual po, yung mga iniikutan namin, namimigay na po ako. Ito sana parang kasiyahan ng natin. Para bang naglalaro lang tayo. Kaya lang, yung itong iba, kinakareer na nang wala sa lugar. Atat na. Ay samantalang ako na kaya nga load lang yan, isang daan lang yan, parang katuwaan lang sana natin, yung magkakatuwaan lang tayo. Hindi, sa halip na katuwaan ang mangyayari, pinakulo ninyo ang dugo ko. Dahil, yan nakita ko na yan sa inyo, yung pagiging gahaman, yung pagiging makasarili. Yan po. Kaya ang sinasabi ko po, yung mga nag-comment na ganyan, wala pong kapag-asa sa buhay na umasinso pa. Tandaan ninyo yan. Wala na po. Huwag nyo nang asahan na suswertihin pa kayo. Huwag nyo nang asahan na bibigyan pa kayo ng blessings ng ating Ama dahil nakita na niya yung puso nyo makasarili. Yun po yun. Ang sinasabi ko po rito, magtanim kayo ng kabutihan. At huwag kayong magtanim ng para lang sa kasarili ninyo. Hindi ba't dapat na ikatuwa ninyo kung sino yung mga naunang nanalo? Dahil sinabi ko naman lahat kayo mananalo. Una-unahan nga lang yan. Palakpakan dito sa mga bubo. Ayan. Dito ba? Wala. Kaya sinasabi ko na bahala na lang kayo. Total, inilatag ko na po dyan. Kahapon, yung sa video ko, bahala na po yung gustong magpalago ng channel ko. Total, hindi ko naman channel ito, channel ninyo ito. Yun ang sinasabi ko. Dahil nabanggit ko na po dyan na malaki-laki na rin po yung savings natin na pumasok sa bangko na kinita rito. At yun ay ibibigay ko lang din sa inyo. Kaya lang, itong iba,
sadyang makasarili lang at tarantado talaga. Palakpakan sa mga tarantado. Karma ang aabutin nyo kasabay nitong si Tambalos-los na ito. Naaring mga kawatan din to, mga ito. Palakpakan sa mga kawatan. Muli po, ako nagpapasalamat sa lahat po ng mga subscribers ko. Ganon din po doon sa mga bago nag-subscribe. Sana manawari ay swertihin na kayo sa lahat ng oras at pagkakataon sa ngalan ng ating Panginoon. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.